Today, we'll be diving into the topic of social trading. Trading might seem intimidating. The truth is, trading is not easy. Learning how to trade, studying the markets, building and maintaining a trading strategy take time. In other words, becoming a successful trader requires effort. But with social trading, things are getting much easier. Social trading is a type of trading where investors can observe the trading strategies of other traders. This trading strategy gained popularity in recent years, allowing just about anyone to dive into the world of trading. An amateur trader? You can fast-track your trading journey, become a copier, and replicate providers' trades, where a provider is an experienced trader who shares their investment strategies. Additionally, two categories make up the scene. Copy trading means placing the same trade as your provider, while mirror trading is mechanically executing all the trades of your chosen provider. Still with me? Great, let's keep going. There are a lot of trading resources and pieces of advice available online, and it can get kind of overwhelming for a novice trader to cut through the noise and know where to start. But don't worry, a simple and effective way to learn is to copy the trades of experienced traders with a consistently profitable track record. A copier can easily narrow down specific trading assets, use time-tested trading strategies, and follow a particular trading plan of a provider. Beginners can also reverse engineer the process and study their trades. The trial and error phase is minimized, and potential losses are managed. In all honesty, not all traders are willing to put in the time and effort to make a watch list, choose trading instruments, develop trade rules, and refine strategies. With social trading, you get to trade like an expert without spending time and effort like an expert. How to choose a provider? Watch our next lesson. Here's where things get interesting. To start with, scroll through the list of providers. Check their trading profiles, preferred financial instruments, trading strategies, historical win rate, risk allocation, time and frequency of execution, and see which one suits you. Every provider has a different trading technique and risk appetite, so it's important to evaluate if you are willing to take the same risks to get where they are. It's all about high risk, high reward. Next, set up your trading account. Determine your risk appetite. Do you prefer low, moderate, or high risk? Deposit the amount you wish to invest according to your preferences. And finally, monitor your performance. Fair warning, the historical performance of a successful trader doesn't always guarantee future gains. In the same way, if your chosen provider's strategy is not working for you, consider cutting your losses and start looking for another provider. One of the downsides of social trading is that you don't exercise much control over your trades. You simply copy what your provider trades, and even if you see an opportunity, you might not be confident enough to execute the trade, as you do not have enough data to support the idea. If you want to start executing your own trades, spend time building knowledge and conviction. Another disadvantage is that copying a provider does not always result in profits. Again, historical gains don't always guarantee future profits, so it's still important to assess your risk appetite and match it with your chosen provider. On the contrary, social trading is ideal for beginners. It jumpstarts your trading journey without worrying about trading strategies and market analysis. The learning curve is shortened, and you can invest and diversify your portfolio with different trading assets with little knowledge and time. Whilst being handy for beginners, social trading also allows more advanced traders to diversify their trading portfolio by copying providers specialized in specific assets. Regardless of your trading experience, social trading can be a great vehicle for a passive investment strategy. You set it, leave it, then check the results. Still with us? Great. Now let's recap. Social trading has become one of the most popular trading strategies. It allows anyone to dabble in trading without being a full-fledged trader. The process is simple. Copiers essentially follow more experienced traders and replicate their investments. Once you've chosen a trader that suits your investment style, set up an account, determine your risk appetite, deposit an amount to invest, and monitor your chosen provider.
Remember that you have little control over your investments and that copy trading doesn't always result in profits. For this reason, it's recommended to utilize any education content before trading. And that about sums it up. We hope you enjoyed this course. Today, we'll be diving. Yan. Good evening po sa bawat isa. Welcome sa ating webinar. Tickmill Social Trading Masterclass. Bakit siya tinawag na masterclass? Kasi parang ipapakita natin ang both sides ng Tickmill Social Trading. Siguro show of hands lang. Sino sa atin ang may experience na sa social trading ni Tickmill? Pwedeng mag-comment. Yan. Pwede, ano ba yun? Ita-type ay 1 pag ikaw ay may experience as provider. 2 pagka follower. Tapos 3 pagka wala pang experience. 3 wala pang experience. Okay, thank you. 1 ay may social ano ka na, strategy provider ka. 2 is follower. 3 is wala pang experience sa social trading. Okay. Yan. So karamihan ay wala pang experience sa social trading. Okay. So siguro tanong ko rin, if ever matutunan mo ang social trading, ano kaya ang plan mo? Maging provider, ikaw yung kokopyahan ng mga trades, ikaw yung magpapakopya, or ikaw ang mangongopya? Yes, Ma'am Rose, thank you po sa notice. Yan. Okay, so may nagsabi na mangongopya. So siguro, alamin natin, ano bang ibig sabihin ng dalawang yon, no? Bakit may nangongopya, may kumokopya? Yan. Ano ang meaning ba nung dalawang yon? Nasaan na yung aking screen? Wait, nawawala. Share. Okay. So itong nakikita natin sa screen ay yung follower page, no? Hindi, ito pala yung mismong social trading. So kung gusto mong malaman yung ibang information patungkol sa social trading ni Tickmill, pumunta ka lang dun sa www.tickmill.com/tickmill-social-trading. Yan. So ilalagay ko sa chat box para pwede nyong makopya. Yan. So dito sa web page na to, dinidiscuss ang key information patungkol sa Tickmill social trading. Ang ibang tawag ng ibang broker at common among the traders, ang common language ay copy trading. Yun ang common language. Si Tickmill ay nag-introduce lang ng sarili niyang um, notation or name calling, name tag dun sa copy trading. Social trading ang tawag ni Tickmill doon. So, essentially, this is just copy trading. So, dun sa term na copy trading, nangongopya ka at nagpapakopya. So, yun ang dalawang nangyayari. Ngayon, bakit may ganong sistema sa trading, sa forex trading?
iba-iba kasi ang ating background. Bawat trader, bawat gustong mag-engage sa forex trading, iba-ibang background. Meron sa atin na sobrang busy. Sino sa inyo ang sobrang busy sa ginagawa nila? Like, yun yung maka-attend lang dito sa webinar ay kumbaga parang nag-cancel pa ng ilang mga engagements. No? Or marami kang responsibilities kasi. Pwede kang nanay, tatay, kuya, ate, anak. Ayan. At yung pagtitrade ay parang wala ka ng panahon. Wala kang maibigay na panahon. Ayan. Ayan. So si Ma'am Mercy. Si Ma'am Mercy, superwoman. Wonder Woman. Nakakapag-trade pa kahit na may trabaho, ah, nanay, asawa, ayan, at iba pang mga responsibilidad. So, ang social trading will give you um, an option to participate sa nangyayari sa forex trading. How? Dahil nga ang setup dito ay kokopya ka lang yung account mo, kokopya lang dun sa talagang actual na nagtitrade. So, sa side mo, hindi ka directly involved sa trading. Hindi ka nagbabasa ng chart, hindi ka nag-iisip, nag-analyze kung saan pupunta ang price, hindi ka ah, laging nag-aaral, hindi ka laging tutok sa mga news, sa nangyayari. Pero yung account mo, yung trading account mo ay nagtitrade based dun sa trading style trading activities nung kinopyahan mo. Ayun. So dalawang side talaga siya. Merong ah, master trader na tinatawag at saka merong copy trader. Yan. So yung Tickmill, nag-set up lang siya ng sistema, no, nag-set up lang siya ng sistema kung saan yung master trader ginagamit niya yung sistema ng Tickmill. Now, pag gumalaw si master trader, yung account mo rin, no, gagalaw. Ayun, parang ikaw rin ay nag-perform nung inaction niya. Ayun. So ano bang ina-action ng master trader? Dalawa lang naman yun eh. Nagbabay siya at saka nag-sell. Bakit siya nagbabay? Nagbabay siya in anticipation na tataas ang price. At kapag tumaas ang price, magpo-profit siya doon. So si master trader, nag-spend siya ng time magbasa, mag-aral, um, mag-practice para lang maka-execute ng buy order at saka sell order. Ano naman yung sell order? Yung sell order, ang anticipation ng master trader doon ay bababa ang price. So pag bababa ang price, yun ang ina-anticipate niya at bumaba nga ang price, kikita siya doon. Ayun. So yun lang naman ang paraan ng pagkita dito sa forex or sa pagtitrade, no? Sa trading. Ang kagandahan niya, two-way siya. Kapag tumataas ang price, pwede kang kumita at pag bumababa rin ang price, pwede kang kumita. As long as tama yung pagkaka-place mo nung order. Ayan. So kung tumaas ang price at ikaw ay nakapag-place ng buy order, potentially kikita ka. Ayan. Yung margin, yung difference nung level ng price, doon ka kikita. Yun ang kikitain mo. Ganon din kung nag-sell ka at bumaba ang price, then doon ka kikita.
However, pag nag-buy ka, no, si master trader nag-buy, tapos bumaba ang price, yun, potential na malos siya, malugi. Okay, so yun ang risk. No, yun ang risk. At yun ay may experience mo kung ikaw rin mismo ang magti-trade on your own. No? Kung ikaw magti-trade on your own, magpe-place ka ng buy in anticipation na tataas ang price, pero nag-reverse. Iba ang direction ng price, bumaba. Yun. Pag ganon, loss ikaw. Pag nag-sell ka naman, in anticipation na bababa ang price, pero ang ginawa ng market, ang price ay tumaas, yun, loss ka doon. So, para makaiwas ka, no? Para makaiwas ka sa mga ganong emotions, mga ganong decision making, makaiwas ka sa preparations, no? Marami kasing ginagawa bago makapag trade, no? Ipinapasa mo yung responsibilidad sa master trader. Mag-copy trading ka na lang or social trading. Ayan. Ayan, Tickmill, social trading. So, with this system, at ease ka lang, no? Hindi ka hindi ka na emotionally na involved, hindi ka nag-spend ng time, masyadong time sa pag-aaral. Uh, ikaw ay inaabangan mo na lang yung profit or loss ng account mo based sa activity nung kinopyahan mo. Okay? Malinaw po ba yung setup na yon? Yung ganong, yung paliwanag doon? Meron po ba tayong tanong doon sa part na yon? Kung may tanong po tayo, pwede lang nating i-type sa ating chat box. Yan, doon po sa ating Zoom ay meron diyang chat uh, capability. Pwede po nating i-chat yung ating question as we encounter them para mamaya ay pwede nating sagutin. At kung talagang immediate, hindi nyo ma-type, mahirap i-type, pwede rin kayo mag-open ng microphone at sabihin nyo yung inyong katanungan. Ayan. Okay. So, yung site kung saan dinidiscuss ang Tickmill Social Trading, yan, nandun na po sa ating chat box, www.tickmill.com/tickmill-social-trading. Okay. Now, dalawang category ang available dito. Yan. So, yun nga. Kung ikaw ang magpapakopya, kung ikaw ang master trader, dito ka pupunta. Yan. Experience ka na, mayroon ka ng enough confidence na sabihin sa mundo na kopyahan nyo ako. Yan. So dito ka, ito ang i-click mo, no? Yung learn more. And then, yung susunod dyan ay mga registration process kung paano maging strategy provider. Ngayon, kung ikaw naman yung newcomer sa forex trading business or matagal ka na ring nagtitrade on your own, no, independently, nag-aaral or even with a group, ayan. Pero gusto mong dagdagan pa yung kumbaga parang basket mo ng nagtitrade. Dito ka sa follower. Ayan. Ikaw naman ang kokopya doon sa mga strategy provider na tinatawag or master trader. Okay. So para maging follower ka or strategy provider ka, kailangan client ka ni Tickmill. Ayun.
Paano pag sinabing client ni Tickmill? Mag-undergo ka nung client registration. So kung kayo ay in-invite ng previously client na ni Tickmill, itanong nyo sa kanila yung kanilang tinatawag na IB link. Yan, kasi doon mag-start ang inyong registration process. Okay. So doon sa registration process, i-require ka na mag-submit ng valid ID, government ID, no? At saka proof of address. Yan. Proof of address, POA. So yung valid ID, driver's license, PRC kung ikaw ay may lisensya sa PRC, voter's ID, yan. Ipipicturean mo lang siya, then i-upload mo pag hiningi na dun sa process ng registration, no? Magsisimula ka dun sa iBilling. Kasama rin yung proof of address. Ang proof of address ay mga billing statement na sa iyo nakapangalan. So yung valid ID at saka proof of address mo dapat same name, no? Dapat ay same name. Not necessarily pareho ng address. Bakit? Kasi minsan yung ating ID pangmatagalan na. Tapos nakuha natin nung tayo ay nandun sa ibang lugar. Ay lumipat na tayo, nag-migrate na tayo sa ibang lugar. Yung proof of address natin magbabago, no? Okay lang 'yon, no? Magkaiba ang address ng valid ID at saka proof of address. Ang dapat pareho ay ang pangalan. Kung paano naka-state ang pangalan mo dito sa valid ID, same din ang pagkaka-state sa proof of address. By the letter, by the comma, yung mga ganon. No, kasi yan yung mga na-encounter na before sa nag-register. Yan. So, ang proof of address natin, mga billing statement, Meralco, Manila Water, phone, yung postpaid phone natin, bank statement, pinaka-effective ay barangay residence certificate. Yan, pupunta ka sa iyong barangay, hihingi ka ng certification na ikaw ay residente ng barangay na yon. So may specific address ka na papatunayan ng inyong barangay. So pag in-upload mo itong mga documents na to, no, pipicturan mo lang yan. Ang importante, pag pinicturan mo, kita ang edges nung valid ID at saka nung document ng barangay residence certificate. Pag sinabing kita yung edges, pag pinicturan mo siya, halimbawa yung papel o yung ID, pinicturan mo siya, ang background mo ay brown paper sa likod, no? Pinatong mo sa brown paper. Pag kinat mo siya, dapat kita pa rin yung brown paper kahit na malapit na dun sa edge ng iyong ID at saka nung paper, nung proof of address mo. Ayun. So, ganun siya. Kasi pagka sinakto mo, marireject yung ano na yon, yung sinabit mong document na yon. Also, iwasan mo na may na ang file name ay yung file name ng pagkaka-picture. 'Di ba usually pag pinicturean mo, meron nakalagay doon na uh, image or IMG underscore some number or kung ano yung ginamit mong camera, Canon, Sony, may mga code kasi sila diyan eh, no? Huwag mong gamitin 'yon. Mas maganda, pangalanan mo siya. Like kung valid ID mo 'yon, no? Surname, first name, ID, front. Kasi may back yung ID eh. Tapos yung back naman ay surname, first name, ID back. Ayan. Tapos ang extension, either JPG or PNG. Ayan. Yung proof of address, ganun din. Lalagyan mo ng surname mo, first name, then POA or proof of address .png.jpg. Ayun. Pagka nasabit mo na yon, mas malataas ang chance na ma-accept yung iyong sinabit na documents. Ayan. At once na ma-approve ka na as client, magkakaroon ka na ng access dun sa tinatawag na client area.
Yun. So sa client area, para siyang portal, user specific portal, marami kang pwedeng gawin doon. May mga tutorials na nandun, video tutorials, ang daming topics to help you out, kickstart your studies sa forex trading. Bukod sa ito nga mga free webinars natin every Tuesdays and Thursdays, no, na ini-offer ng Insight Edge, being a partner of Tickmill. Tickmill is our preferred forex broker. Yon. Kaya ang flagship na broker natin at tinutulungan natin at kapartner natin sa business na to ay ang Tickmill. Ayan. At isa sa pwede mong gawin dun sa client area ay mag-create ng tinatawag na trading account. Dalawang klase ng trading account ang pwede mong gawin doon. Isang demo trading account at isang real or live trading account. Ayan. So dalawang klase ng trading account. Of course, sa demo, ano yan, virtual money ang meron dyan. Ginagamit mo ang demo para dun sa pagpapractice kung paano mo gawin ang forex trading under Tickmill. Dito mo makikita kung paano gumalaw ang prices. Yan, dito mo matututunan kung paano magbasa ng chart, which is tinuturo din naman natin. Meron din tutorials dun sa client area paano magbasa ng chart. Paano gumamit nung tool natin, MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tickmill Trader. Yan ang mga platforms, no? Ang mga platforms ay mga software kung saan doon tayo nag-i-issue ng ating mga buy and sell orders. So sa demo, ma-experience mo na yung pagbabuy at saka pag-sell. Yun. Pag-buy, ano nga yun? In anticipation na tataas ang price. Pag-sell, in anticipation na bababa ang price. Magpo-profit ka kung pumunta nga ang market sa pagtaas ng price at nakabuy ka. Magpo-profit ka kung pumunta ang market sa direction ng sell, pababa ang price, at ikaw ay naka-sell order. Ayan. Mapapractice mo lahat yun sa demo. Of course, yung real account, ito ang nangangailangan ng real money. Yan. Pero bago ka magpasok ng real money, maging confident ka muna sa demo. Yan. Kung ikaw ang magti-trade. Now, kung ikaw naman ay magpa-participate dito nga sa social trading, magtitiwala ka dun sa sinasabing strategy provider. Yan. Kasi sila nauna na sa'yo. They have years, months, or even decades of experience trading forex. So, magtitiwala ka sa kanila, magki-create ka ng real account mo, i-register mo as a follower nitong master trader or strategy provider. So, siya na ang magti-trade for you. Kasi yung system, i-allow niya na kung ano ang galaw nung strategy provider, kung ano ang action niya, buy or sell, no? Buy or sell, ganun din ang gagawin nung account mo, nung real account mo. Yan. So wala kang masyadong effort. Ang susunod na pwede mong gawin ngayon is aralin yung mga ginawang trades nung strategy provider. Bakit siya nag-place ng order doon? Bakit ganun ang lot size? Ayun, yun ang mga terminologies, no? Bakit kumita siya doon, dito hindi? Bakit ganitong oras siya nag-trade? Yun. So, yun yung mga isa-psychologize mo.
Ang siguro isa sa tanong nyo, makikilala ko ba yung strategy provider? Most often than not, hindi mo siya kilala. Yan. Bakit? Hindi mo siya makikilala dahil isi-search mo lang siya dito sa top traders. Yan. So dito pa rin sa website ng tickmill.com/tickmill-social-trading, nakalista na yung tinatawag na mga top traders. Yan, top performers. Okay? At pwede mo silang isa-isahin na tingnan. For example, itong nasa unang listahan. Yun, no? So makikita mo ang kanyang information, basic information. Yan. So ang total profit na nitong kinilik natin ay 12,000 ah, dollars, no? At napakababa ng kanyang drawdown. Tapos matagal na siyang engaged as provider, no? Matagal na siyang engaged as provider. Okay. So ito ang kanyang capital ngayon, 9,000, no? Yan. So ganito mag-scout ng mga potential master trader or strategy provider. Okay? So pag yan ay interested ka, no? Pag interested ka diyan, i-click mo lang yung invest. Ibig sabihin, acceptable sa iyo itong mga nakikita mo. Yan, yung mga information about that. Maganda sa paningin. Maganda sa numbers, no? Maganda yung numbers. Yun lang naman basis mo eh, no? Acceptable ito rin, acceptable yung hatian performance fee. 25%, meaning 25% mapupunta dun sa provider, 75% may iwan sa'yo na kokopya. Yan, yun ang ibig sabihin ng performance fee or PF. Ang maximum na performance fee ay 50%. Ibig sabihin, talagang half-half, hati kayo sa kinita. Yan. May mga master trader na 50% ang kanilang kinukuha. Meron din naman na mga 10% lang ang kinukuha nila. Ibig sabihin, 90% may iwan sa'yo ang profit. Yan. So, kung ito ay issue sa'yo, no? Sasabihin mo, bagamat okay siya, maganda ang drawdown, matagal na siya, pero ayoko ng 25%. So, hahanap ka ng magmamatch sa iyong preference. Pag nakahanap ka na, i-click mo lang yung invest. Yan, invest button. Pag click mo ng invest button, pupunta ka na sa page na kung saan ikaw ay magre-register. Ganun lang kasimple. Para ikaw ay maging follower ng isang strategy provider, ano lang ginawa natin? Nag-visit tayo dun sa social trading website ni Tickmill. Nag-search tayo ng top trader, strategy provider. Kinilik lang natin yung invest button dun sa napili natin na strategy provider. Eto na. Pag-click mo nun, magre-register ka na. Okay? Ang ang issue pala ay naka-login ako. Yun. Naka-login pala ako. Tingnan natin paano kung ila-log out ko. Hindi siguro ito yung screen, no? Pagka hindi ka naka-login. Saan ako magla-log out? Dito pala. Yun. Yan. Okay, ulitin natin. So, clinic natin yung invest. Siyempre, hindi pa tayo naka-login. Ito yung screen na makikita natin. Yan. Kunti lang naman difference, no? So, ano itong mga information na to? Yan, yung server, ito yung nung mag-create ka nung trading account, real real trading account dun sa client area. Once na nag-create ka dun ng trading account,
mag-i-email sa'yo si Tickmill. Sasabihin niya sa'yo, ito ang iyong trading account information. Isa sa mga information na binibigay doon ay itong server information. Ayan. So may maraming mga servers si Tickmill, no? At kung ano yung nasa email, yun ang pipiliin mo dito. Then next is yung trading account number. Nasa email din yon. So kakopy mo lang siya, ipaste mo dito. Then next is yung trading account password. Nandun din yun sa email. Dalawa ang marireceive mong password. Isang trading account password, no? At isang investor password. Yan. Okay. Ang ikikiin mo dito ay ang trading account password. Hindi yung investor password. Hindi ito. Okay? Yan. Nasa email lahat itong information na to. So, hindi kayo maliligaw. Once na i-key in mo na itong mga to, of course, ito ay matik ng malalagay. Bakit siya matik? Kasi dito tayo nang galing dun sa trading, dun sa Tickmill Social Trading website. Yon. Kinilik natin kasi yung invest doon. Yon. Kaya matik, nilagyan niya ng provider. Kasi kung hindi kagaling doon sa Tickmill Social Trading website, hindi mo kinilik yung invest, dapat alam mo yung nickname ng provider. No? Alam mo kung anong pangalan niya sa Tickmill Social Trading system. Yon, para i-type mo siya diyan. Once na na-type mo na siya diyan, yung mismong nickname, pangalan ng provider, lalabas na dito yung mga offerings niya, yung mga options nung performance fee. Yan. Iba-iba kasi. Merong tatlong maximum of 3 offerings na pwedeng gawin ang strategy provider. So itong si the signal analyst o signalist -1 ay iisa lang ang kanyang offer. Ayan. Pero yung iba, pwedeng tatlo, pwedeng dalawa. At in this case, isa lang siya. Okay? So depende sa iyong mapipili na offer niya, iba-iba yun ng deposit capital, iba-iba yun ng performance fee, yung cut ng strategy provider. So, pipili ka nung best fit sa iyong capacity. No? Kung gusto mo yung hatian na ganon, o di yun ang piliin mo. Kung gusto mo yung ganito lang ang capital mo, di yun ang piliin mong offer niya. Then, pag nakapili ka na, i-click mo lang tong I accept, tapos kiklik mo yung register. No? Pagka-click mo ng register, may tanong yata. Yan. Wala. Okay. Pagka-click mo ng register, lilipat ako ng screen. Ay, sorry. Ba't wala dito? Ulit. Teka lang ha. Yan. Pagka-click mo nung register, automatic, dadalhin ka sa ganito ang makikita mo. Yan. Yan. Ganito ang makikita mo. Pagka-click mo nung register, magpa-pop up itong page na ganito. May nakalagay na attention. Okay mo lang yan. Okay? Ngayon, nakalink ka na. Yung account mo, yung trading account mo, nakalink na dun sa
provider. Pero hindi pa siya activated. Kailangan pumunta ka dito sa actions, tapos i-click mo yung activate. Pag click mo nung activate, yan, tatanungin ka kung kokopyahin mo yung existing na mga trades niya or i-ignore mo. Ang best option is i-ignore mo. Start fresh. Yung sa next ah, na trade na lang niya ang iyong kopyahin. Okay? So once na nakapili ka, copy or ignore, then click mo tong activate. Okay? So once na activate mo na yan, on the next trade nung master provider, strategy provider, magti-trade na rin yung account mo. Clear? Meron po bang question do sa process na yon so far? So ang path na pinuntahan natin ay yung follower. Ikaw na busy person, ikaw na limited ang knowledge pa sa forex trading, ikaw na um, nangangapa pa kung paano ba 'to ginagawa, pero gusto mong kumita. Yun yung pinaka bottom line. Gusto mong kasi narinig mo kumikita yung iba. Paano ba 'yan? Gusto ko rin 'yan. Kaya lang narinig mo, kailangan mong aralin 'to, kailangan mong i-set up ito, kailangan mong gawin ito. So on and so forth. Excuse me lang po. Maraming challenges, no? Pagka magsisimula ka sa forex trading. Pero gusto mong ma-enjoy na, no, yung nangyayari, yung na-enjoy ng iba. Copy trading or social trading is the best path for you. Makikita mo kung paano nagtitrade, makikita mo kung paano ang effect ng mga trades, may gains, may losses, ayan. Pero hindi ka actually involved, na watch mode ka lang. So kung mag-profit yung kinopyahan mo, yung strategy provider, magpo-profit ka. Kung nag-loss siya, maglo-loss ka rin. Now, pagka yung losses mo ay hindi mo matanggap, hindi acceptable sa'yo, pwede ka namang mag-unsubscribe. Ayun. So once na in-unsubscribe mo siya, makakat na yung link nung pagtitrade. Meaning, kahit mag-trade si master trader, si strategy provider, hindi ka na magti-trade. Yung account mo, hindi na iti-trade ni Tickmill. Kasi si Tickmill ang nag-handle nun. Na meron siyang sistema na dahil nga ito ay social trading, si Tickmill ang nagtatrabaho nun for you. Pero kung naka-unsubscribe ka, hindi na ikaw maapektuhan ng activities ng strategy provider. May questions yata tayo. Yon, in case kumita na, magandang tanong to, no? In case kumita na ang account mo na kumokopya, the usual process is pupunta ka sa client area. Pagpunta mo sa client area, meron dong menu na traders room, trading accounts. Doon sa trading accounts, makikita mo yung trading account na ikinonect mo sa strategy provider. Makikita mo yung balance nun. Yung balance nun at any amount na gusto mong i-withdraw, kiklik mo lang yung transfer button. Across dun sa listahan na yon, dun sa trading account na yon, mayroon siyang transfer button. Pagka-click mo nung transfer button, mayroon dong form, i-input mo yung amount na gusto mong withdrawin. Pagka-click mo nung confirm, ililipat yon kasi nga transfer, ililipat yon sa iyong client wallet. Okay? So magkaiba ang trading account bucket, yung lalagyan ng pera ng
trading account mo, mag-iba siya sa lalagyan ng pera na gusto mong i-withdraw and even sa i-deposit mo. Ayan. Maganda yon kasi yung ibang broker, iisa lang ang lalagyan. Pag nag-deposit ka, matik, nandun agad din yun sa trading account mo. Ang problema, yun nga, pagka nag-trade at na against ang market, ah, hindi tumama, hindi inayunan ng iyong expectation, yun. So, affected yung dineposit mo, yung i-withdraw mo. Ayan, maganda ang sistema ni Tickmill. Magkaiba ang buckets ng wallet ng lalagyan ng funds for the trading account at saka sa iyong wallet na i-withdraw or dineposit. Ang ginagawa mo lang is transfer mo sa isa't isa. Yung dineposit mo, mapupunta muna sa client wallet. From client wallet, saka mo lang ilalagay doon sa trading account yung amount na gusto mong ipang-trade. And similarly, yung amount na gusto mong i-withdraw, kukunin mo sa trading account mo, transfer to your client wallet. Pag nasa client wallet na, doon ka na pwedeng mag-withdraw. Yon. So meron na doon sa client wallet mo sa tapat ng USD wallet listing, meron din doon na withdraw button. Yon, i-click mo yung withdraw button. Pag-click mo noon, magpa-pop up ang form. Sasabihin mo kung ano ang method mo ng withdrawal, magkano ang iyong withdraw. Minimum sa Tickmill ng withdrawal is $25, no? $25. Once a day, pwede kang mag-withdraw, no? $25 minimum. Then, go through the process. At the end ng process ay makaka-receive ka ng email na nagsasabi na receive ng Tickmill ang iyong withdrawal request. Ang second email na marireceive mo ay from Tickmill uli. Sasabihin sa iyo na na-process na ang iyong withdrawal request. Pag sinabing na-process na ang iyong withdrawal request, approved na yon sa Tickmill side. Ipinasa na ni Tickmill sa distribution provider dito sa Pilipinas. Ang next na email na marireceive mo ay from that distributing partner o payment magbabayad sa iyo. Usually Dragon Pay, pero minsan iba-iba. Maraming channels, no? Si Tickmill. May Paymaya, may RCBC, Union Bank, Dragon Pay, ano pa ba? Yan yung mga nare-receive ko na mga nagpapadala ng withdrawals sa GCash ko. Yon. Pag na-receive mo na yung pera, magko-confirm via email yung payment gateway, no? So si Dragon Pay, yan, marireceive mo yon. Then ang pinaka-final email is galing naman sa Tickmill na sinasabing completed na. Yon. So pag naka-receive ka na nung apat na emails na yon, tapos na yung withdrawal process. Ayun. Sa Tickmill, best na isang method lang ang iyong payment method ang iyong gamitin. Sa tinagal-tagal ko sa Tickmill, GCash, no, through GCash lang ako nagdi-deposit, nagwi-withdraw. Hindi ko tinry sa credit card, hindi ko tinry sa bank, ATM ko. Ayan, so walang ganon. Siguro pag talagang malaki na ang ang i-withdraw ko. Ayan, pag malaki na, ay saka ako babaguhin. But for now, ay nasusustain pa naman ng capacity ni GCash ang monthly limit, no? Kaya pa ang monthly limit ng withdrawals and deposits. Ayan. So, GCash, no? Kung ako sa inyo, GCash. Yung iba naman ay Paymaya. Um, Kaya lang, ang mga naging issue, yung mga na-encounter ko na trader ni Tickmill na nagka-issue ay yung nag-deposit sa credit card, magwi-withdraw sa bangko, yun, medyo nagka-issue, nahirapan siya. Ayan. So, para isa lang,
Mag-start kayo sa kung anong sinimulan nyo, kung saan pumasok, halimbawa, nag-deposit kayo, doon din ninyo paladaanin sa withdrawal. Huwag kayo mag-deposit sa credit card, mag-withdraw kayo sa bank account ninyo. Huwag magdi-deposit kayo sa GCash, i-withdraw nyo sa bank account ninyo. Hindi okay yon. Ayan. So, isang means lang. Kung GCash, GCash lang. In and out. Okay? Para wala namang problema. Of course, nandiyan pa rin yung concern natin. Okay ba si GCash? Totoo ba na natatanggap, hindi naliligaw? Ayan. May recent experience ako na nag-withdraw sa GCash pero yung partner ni Tickmill na nagpadala ng pera hindi dumating. Yan. So nangyayari 'yon, no? But nandyan ang support, no? Nandyan ang support, mag-i-email ka lang sa support ni Tickmill, ipapaliwanag mo, ang kailangan lang nila ay yung mga code, ano, may mga numbers kasi yan eh, may mga specific code na para ma-trail nila, makita nila yung trail nung yung history. Kasi nga 'di ba apat na emails yung marireceive mo dapat eh. Ayun. Na-receive ko yung apat pero walang dumating na pera. Ayun. But after a while, no? Report mo lang, maghintay ka, be patient. Wino-work out 'yan ng team, no, especially ng funding team ni Tickmill. Ayun, ang resolution ibinalik na lang dun sa wallet ko at ready for withdrawal process again. Ayan. So, yun yung sa withdrawals, no? So far, wala akong problem. Smooth ang deposit withdrawals kay Tickmill. Kung magkano ang pinasok mo, dineposit, yun talaga ang magre-reflect sa client uh, wallet mo. Same amount, no? Walang hidden fees. Even sa withdrawal, no? Kung nag-withdraw ka ng 100, talagang 100 ang marireceive mo. Yun, walang charges. Kumbaga parang sagot na ni Tickmill or usapan na nila yon. What you see is what you get. The numbers you see sa deposit and sa withdrawals is the numbers you will actually receive. Yan. Kaya maganda, no? Maganda yung sistema ni Tickmill. Okay. Okay, balikan natin tong follower page, no? Follower setting. Isang importanteng setting sa follower ay itong tinatawag na provider filter. Yan, provider filter. At ito ay may relation sa lot size. Yan. So ano ba yung lot size? Ang lot size is the amount kapag ikaw ay nagtitrade, yung lot size, yan ang kumbaga parang currency. Yung measure of your engagement dun sa trade. Yan. So kung baga sa okay, halim tulad na lang natin sa laro, no? Sa mga laro. Yan yung iyong pato. Uh, pinasok. O yan yung iyong sa gambling, yan ang iyong taya. Lot size. Of course, may idea tayo. Mas marami kang taya, malaki ang multiplier nun pag kumita ka. Tama? The same way, pag malaking tinaya mo, pag namali, talo, malaki din ang talo mo. So, yung lot size says it all. Ito ang bread and butter ng iyong profit and loss. Kaya naman, bilang ikaw ay follower, nagsisimula ka pa lang, hindi lahat ng tinitrade ng provider ay kailangan mong kopyahin. Bakit? Una, hindi ka naman agad maglalagay ng malaking kapital. Tama? Sino sa inyo, baka naman meron, no? Sige, yung
interested, sino sa inyo ang kaya maglagay ng $1,000 in one copy trading account? Meron ba? By just clicking and, yan, di ba, yun dito sa ano tawag dito? Yan, sa social trading, no? Tinitingnan-tingnan mo lang yung mga ganyan, no? Yan lang ang basis mo kasi. Tapos sabi mo, sige, $1,000. Hindi, di ba? Ayan. May effect kasi yon, yung capital mo, may effect yon sa laki ng lot size na i-apply sa'yo. May effect din yon sa, yun nga, yung kinokopya. Kung ang iyong, katulad nun, yung kokopyahan natin, 12,000, 9,000, tama ba? 9,000 ang kanyang balance. Kaya niya maglagay ng lot size na malaki, na malulula ka sa drawdown, sa amount ng drawdown, dollar value ng drawdown, yung kasi 'di ba, ang price kasi ng say forex pair, tumataas ba ba yan? Eh kung ikaw ay naka-sell, no, naka-sell ka tapos tumaas, malaking negative 'yan, no? Malaking negative 'yan depende sa laki ng lot size. So dahil yung kanina 9,000 ang kanyang kapital, kaya niya mag-lot size diyan ng 1.0. Sobrang laki 'yan, no? At ang laki ng drawdown niyan, no? Negative value kapag naka-sell siya tapos tumaas ang price. Yan, baka malula ka, magkaroon ka ng palpitation. Ayun. So to protect you as a follower, yung provider details, provider filter, lagyan mo ng filter, yung values. So, ang minimum lots, gawin mo na 0.01. Imagine 0.01, yung 1.0 ay 100 times ng minimum. 100 times to. So imagine yung multiplier times 100. Tama, kung kumita ka, yan, alin naka-sell ka tapos bumaba, ang laki ng kita mo. Oh, kasi 100 times 100 yun eh. Eh, paano kung for the meantime, eh, hindi pa nga kumikita? Yun, ang laki ng makikita mong negative doon. Baka malula ka lang. Kaya to protect yourself, yan, 0.01 ang iyong minimum, and then the maximum, yan. Medyo tricky lang tong maximum, no? Kung ang maximum na gusto mong kopyahin ay no? 0.03. Yan. 0.03 ang gusto mong kopyahin doon sa strategy provider. Meaning, pag nag-trade si strategy provider na ang lot size niya ay 0.03, kokopya ka. Yun ang expectation mo. Ang ilalagay mong maximum lots ay 0.04. Ayun. Kasi, yun ang maximum, 0.04. At ang logic, comparison logic yan ay less than, hindi less than or equal to. Okay? Ayan, less than. Kaya hindi niya kokopyahin yung 0.04, no? Ang kokopyahin niya up to 0.03. So from 01, 02, 03. 'Yon. Every trade ni provider na mayroon siyang 01, 02, 03 na lot size dahil naka-max ka na 04, kokopyahin mo. Pag naglagay siya ng 0.04 na trade na lot size, hindi kokopya yung account mo. And even higher, 0.05, 0.1, yun, hindi na niya kokopyahin. Malinaw po ba yun? Again, bakit natin nililimitahan ang lot size? Kasi ito ang nagde-determine ng ah, laki ng iyong profit and loss. Mas malaking lot size, potential malaking profit, potential malaking loss. So to protect your capital na napakaliit, pinaghirapan mo, limit yung kinokopya. Na. So bakit sasabihin, ba't di na lang mag-trade siya ng 0.01? Yung provider ko, ba't di na lang siya mag-trade ng 0.03? Bakit nagtitrade siya ng 1, ng 0.5?
Yun ang kaibahan. Baguhan, inexperienced, limited knowledge, limited experience versus matagal na sa trading. Yun. Kaya nga siya naging strategy provider. Alam niya na yung ginagawa niya. Alam niya yung galaw niya. Ayun. Pero para maprotektahan ka as follower, limit your exposure. Yun. Pagka nagiging aggressive si provider, hindi ka kasama, hindi ka damay, hindi damay yung account mo. Kasi hanggang 0.03 lang. Yan. Bakit 0.04 yan? Oo nga, yun yung logic, no? Iaangat mo ng isa, mas malaki, para 0.03 ang maximum. Yan. So ilalagay mo dito sa maximum lots ay 0.04. Then save changes, magi-effect na yan. Ilagay na kaya natin, no? 0.01, 0.04. Yan. Save changes. Ayun. Okay. Next setting na importante din ay itong tinatawag na subscription strategy setting. Actually, isa lang naman ang babaguhin natin dito. Yung tinatawag na ratio multiplier. So dito, ang default ay 1. No? Ang default ay 1. Wala kang problema sa default value kung ang iyong capital ay mas maliit kaysa sa strategy provider. Yun. So ikaw si copy trader, no? Mas maliit ang capital mo, yun, yung cap. Mas maliit yung capital mo sa master trader, wala kang problema. Paano mo malalaman ang capital? Doon sa social trading website, di ba? Makikita mo doon sa balance. Yun, balance. Yan. So anything na below this amount, safe na ang iyong setting sa ratio multiplier ay 1. Yan. Okay lang to. Na 1. Ang problema, kapag ka mas malaki yung capital mo sa strategy provider. Yun. Pag mas malaki yung capital mo sa strategy provider, ang iyong gagawin lang ay yung i-compute mo lang yung master trader capital over your own capital. Yan. So, ang magiging result nito ay something na less than 1. Na, pwede yan na 0.8, for example. Yon. Yung ratio na yon, yun ang ilalagay mo dito. Yan. Okay? Kasi pag hindi mo ginawa yon, kahit na sabihin mo, ay naka 0.01 yung aking minimum, di ba? Naka 0.03, for example, maximum na kokopyahin ko. Bakit pagka nakita ko dun sa registry ng trades ko, 0.06 ang ginagawang lot size dun sa account ko. 0.03 nga lang, di ba? Yung maximum na dapat kong kopyahin. Ano ibig sabihin nun? Si Master Trader nag-trade ng 0.03. Pero si Master Trader mas maliit ang kanyang kapital kaysa sa kapital mo. Naka-ratio multiplier 1 ka. Kino-compute yun ni Tickmill, no? Yung system ng copy trading, kino-compute niya yon, lalaki ang iyong lot size. Yon. Lalaki ang iyong lot size. Kasi nga, mas malaki yung kapital mo. Yon. May proportion, no? Naka-proportionate. Yan. Kaya from time to time, bilang follower, from time to time, sisilipin nyo ano na ang balance ng iyong kinokopyahan. Yan. Baka mas maliit na sa balance mo. Pag mas maliit na sa balance mo, anong kailangan gawin? Punta ka sa
account mo, sa follower account mo, palitan mo na yung iyong ratio multiplier. Ibaba mo na siya less than 1. Paano siya ibababa ng less than 1? Again, just take the ratio nung capital ng master trader divided by your capital. Yan. Yun ang isang paraan. No? So kung ano maging ratio nito, kalabasan dyan, yun ang ilalagay mo dito. Ano pa yung isang paraan? Transfer mo muna yung balance. No? Yung tanong ni kanina. Bawasan mo yung balance ng yung trading account. I-match mo doon sa trading account ng iyong kinokopyahan. So yun ang isang paraan. Hindi mo na kailangan puntahan tong social trading. Ikikip mo yung ratio multiplier na 1, no? Pero yung balance mo mismo, yung trading account mo, bawasan mo muna. Ipantay mo. Ayun. With that, pag sinabi niya na nag-trade siya ng 0.03, ikaw, 0.03 din. As long as balance ang inyong yung capital, no? Basta halos pareho, no? Yan, ganyan ang mangyayari. May questions po ba sa part na 'yon? I assume na okay. Yan. So, yun namang strategy provider. So, dun sa mga gusto na mag-strategy provider, kayo, ah sige, log out ako dito. Ayan. So, dun sa strategy provider, so ito yung kiklik nyo. Tapos, re-register kayo as strategy provider. Yan. Pero bago kayo mag-register, kasi i-fill in nyo dito yung inyong trading account, no? Na i-register as provider. Yan. Bago nyo i-fill in dito, dapat meron na talagang real trading account, no? Naka-receive ka na ng email na alam mo na yung server, alam mo na yung ID, alam mo na yung password, at may balance na nakapag-deposit ka na transfer mo na from your client wallet to your trading account, minimum of $250. Yan. Kung ano man ang equivalent niyan sa peso. Right now, parang mga nasa 29,000. Yan. Pag meron ng balance yung trading account mo na i-register mo as provider, ang next na poproblemahin mo is anong ipapangalan mo sa iyong provider account. Ano ang nickname? Ayun. Kanina 'di ba si Signalist, something like that. Ayun. So magki-create ka ng unique name, specific sa ma-identify na ikaw 'yon at ilalagay mo siya dito. Once na acceptable siya, click mo lang tong I accept tapos register. Kapag na-check ng system na tama yung credentials, yun ang isa, walang duplicate, chinek mo to, yung trading account mo may balance, then automatic, makakalagin ka sa iyong strategy provider o mare-register ka as strategy provider. Yan. Sige. Sample tayo. Sino ba? Sino bang provider natin? Ito yata. Ay, register na pala to. Okay. Maglalagin ako sa client kasi hindi naka-register na to eh. Yan. So, ang sample, yan. Ganito ang
screen ng isang strategy provider. Yan. Saan po nakukuha ang username, password ng follower? Sa trading account po mismo yon, Ma'am Mercy. Yung kinreate mo, yung niregister mo na follower trading account, yung na-receive mo sa email na server, trading account ID, master password information, yun din po ang gagamitin dito sa social trading. Walang ibang special user input, user choice na credentials. Yan. Ay, may tanong si Sir JL. Ayan. Ano kayang ibig sabihin nung automatic? Sir JL, ang upon subscription, kung ikaw ay follower, siguro, sa follower po ito no, Sir JL. Kung ikaw ay follower, sino ba tong follower natin? Yan. Kung ikaw ay follower, basta po inactivate nyo, matik na. Pag hindi nyo inactivate, kahit na-register kayo as follower, hindi pa siya kokopya. Hindi pa magti-trade yung account nyo. So, kailangan pong i-activate. So, sa case na to, naka-connect na itong profile na to, itong trading account na to, yung nilalagin ko, pero hindi pa siya naka-activate. So, hindi siya nagtitrade. Kahit mag-trade yung kinopyahan niya. Kasi nakalimutan niyang i-activate. Yan. So, importante po ito. No? Kasi akala nyo, oh, na-register ko na, tama naman yung login ko, et cetera, et cetera. Hindi mo na-activate. Yun. Pag na-miss nyo yung step na yon ay hindi talaga magti-trade. Yan. So, dito po, pag na-activate nyo na, matic na. Yan. Ganun po siya. Kung kayo naman ay strategy provider, kung kayo naman ay strategy provider, like itong ilalagin natin, ay balik. Yan. So, pag kayo ang strategy provider, actually, gagawa kayo ng provider information. Yan. Ito yon, provider information. So, itong account na to, meron siyang isang provider information, si Social sa Hub. Yan. Pag ikaw naman ay isang provider, ito ang mga kailangan mong gawin. No? Una, sa bandang baba, i-determine mo yung iyong mga offering. Yan. May maximum of 3 na pwede kang i-create. So dito, itong si Social sa Hub ay meron siyang tinatawag na medium risk offering. 150 capital sa follower, tapos 15% na PF yung kukunin nitong provider. 85% may iwan sa follower. Meron siyang offering na low risk. 250 ang capital dapat ni follower. Tapos 10% lang ang PF niya. 90% may iwan sa copier o dun sa follower. Meron naman siyang high risk. Yun, tinerm niya na high risk. 100% ang capital, maliit. Pero 25% naman ang performance fee. Meaning, 75% ang may iwan sa follower. 75% ng profit. Yan. So, may konting marketing concept dito, no? May konting marketing. Kasi nga, uh, kalimitan, mas malimit, ay maliit na kapital ang pinapasok. Tama? Ayun. So, mas, kumbaga parang mas binibigyan ng
favor yung nagbigay ng mas malaking kapital. Kasi 90% ang iniiwan sa kanila. 10% lang ang kukunin ng provider. Yan. So may konting marketing. Yan. So ikaw din, mag-create ka ng sarili mo. Pwedeng isa lang na offer para wala nang masyadong iniisip pati yung kokopya sa'yo. Ayan. Okay, so yan yung isa sa as strategy provider ay gagawin mo. Then, ito naman ay ano lang, kailangan mo lang tong gawin para naman pag sinearch ka dun sa top traders, ay ito yung lumabas. May konting information. Ayan, pati tong title, yung pangalan mo. Dito yon, no? Yan. Okay? Pero kahit wala yan, nakaset up na ang iyong provider account. Ang importante lang talaga, meron kang at least one offer. Kasi wala kang magiging follower kung wala ka namang offering. Yan. Any questions pa? Siguro ang tanong nyo, paano nakukuha ni provider yung share niya? Binibigay na ni Tickmill. No? So yung tanong kanina, pwede ko bang i-withdraw yung follower? Pwede ko bang i-withdraw yung mga ano ko doon, amount na nakikita ko sa aking trading account na nakakopy or yun, nakaset up sa social trading. Pwede, pero hindi kaya allow ng system na ubusin mo lahat kasi naka-earmark yung amount, no? Naka-earmark yung amount na yon na kinita from social trading. Yan. Dahil ibibigay yon ni Tickmill sa provider uh, Sunday yata. Tama ba? Oo, parang ganun. Sunday. Mababawas na yon sa trading account mo. Ililipat na yon sa trading account ni provider. Magre-reflect yon as balance or deposit sa trading account. Kaya pagka tiningnan mo yung ah, balance mo, halimbawa itong si Saucer Sahab. Yon. Kaya pagka nakita mong yung balance mo, may deposits, no? Bakit may deposits? Hindi ka naman nagdi-deposit. Ayun, galing kasi yun sa, minsan galing yun, talagang galing yun dun sa copy ng ngopya sa'yo. Nilalagay na ni Tickmill. Yun, magandang tanong. Dapat po bang ilagay kung manual trading or algo or robot trading ang ginagamit nung provider? Mas maganda na transparent ka. Kung manual trader ka or robot or both. Yun. Saan mo ilalagay yon? Doon sa description. Ay, dito. Yan. Pati yung iyong approach, no? Maganda ilalagay yan. Pero yung iba, hindi na rin naman ilalagay. Kumbaga, kopya ka na lang. Kaya nga ang follower, ang basis mo lang talaga is kung ano yung nakikita mo dito. Ano, kung ano yung nakikita mong information dito. Yan lang talaga ang basis mo. Hindi mo makokontak kung sino yung provider na yan. Walang email address. Kasi halimbawa, to na-experience ko na to eh. Para makontak ako, nilagay ko dito yung um, link do sa Facebook account ko. Yan. Na red flag ako ni Tickmill. Bawal daw yon. Naglagay ako ng email address. Bawal daw yon. Yan. So wala talaga. Bawal. Bawal ibigay ang information. May nagbabasa na tao. No? Tinitingnan talaga nila yung mga nakasulat dyan. Yan. Siguro, for protection na rin ng provider. Yan. Para hindi siya kilala. Ganun yung anonymity.
Isa yun. Sige po, may questions pa so far? So that's how social trading ni Tickmill works. So halimbawa si Ma'am Rose, no, meron siyang partner na magpo-provide sa kanya ng robot. Yung robot na yon, isi-set up niya, i-attach niya sa kanyang trading account. Yung trading account niya na yon, gagawin niyang strategy provider. Then, once na na-register na yon as strategy provider, magka-count na yun ng days. Makikita na dun sa top traders, no? Yung kanyang information. Ano yung profits, drawdown, etc. Lahat ng tinrade. Ayan. Then, searchable na yung strategy provider na yun ni uh, Miss Rose. And on the side, kumikita siya kasi yung account mo kumikita as provider, mismong account mo. Yung percentage, yung performance fee na makukuha mo sa mga kumukopya sa'yo, sa mga followers mo, pumapasok yon. Depende sa iyong sinet, no? Kung lingguhan or buwanan. May ganun setting. Hindi ko pala nabanggit. Dito yon sa pag-create kasi yon, no? Sa pag-create ng offering. Yan, for example, ito. Sa pag-create ng offering ay doon mo sineset kung ano yung minimum balance na i-require mo do sa kokopya sa'yo. Tapos, ano ang cycle mo? Weekly or monthly? At how much percentage? Ayan. So, yun ay sa details ng iyong offering. At yan ay kinikreate mo kasama sa pag-create. Kasama rin yung ito, yung description. No? Description. Saan to lumalabas? Yan. Magandang tanong. Saan lalabas yan? Yung description na yan. Lalabas yan, di ba, kanina sabi natin, kung ikaw ay magfa-follow sa provider na to, kiklik mo yung invest. Di ba? Kiklik mo yung invest. Yun. Ito yun yung information na yun ng strategy provider doon sa offering niya. Yan. Anong offering to? Ito, yung high risk. No? Yan. Pag pinalitan mo yan, ano ba, pumili siya ng iba, medium risk. Ayun, magpapalit. Kita niya, nagpalit naman tong information na to. Yun. Although ito kasi, iisa lang. Pero depende kung ano yung gusto mong description nito. Pwede mong i-edit yon, ilagay as strategy provider, strategy provider dito sa common information. No? Yan, dito mo yun ginagawa. So, iba-iba yan. Okay? Ang tanong ni Sir JL, nasaan ba yan? Yan. It will continue to trade until mag-unsubscribe. Opo. At depende kung anong nilagay mong filter sa lot size. Pagka ang lot size na tinitrade na nung provider ay mas mataas na doon sa iyong filter, of course, hindi magtitrade yung account mo. Kaya makikita mo, bakit hindi nagtitrade yung account ko? Ay baka naman naglagay ka ng filter na 0.01 lang ang iyong kokopyahin. Eh nandun na siya sa level na 0.05 siya lagi or 0.1 ang kanyang tinitrade. Ayan. So mag-iisip ka, bakit hindi nagtitrade? Naka-activate naman. Tama naman yung settings. Yung bakit hindi nagtitrade? Ay baka doon sa part na yon na-filter out yung mga lot sizes nung provider. Ayan. Or wala ng kapital. Yan. Pag wala ng kapital, hindi rin siya magti-trade. Common naman yun. Ano pa ba? May tanong pa po ba? Again, ang social trading ay
best for learning the ropes sa Forex kasi nakikita mo kung paano mag-trade ang mga nauna na sa'yo. Kung anong strategy nila at ano ba yon, paano bang nangyayari. At the same time, pag kumikita yung provider mo, kumikita yung account mo. Ayan. Hindi ka masyadong involved. Mapipreserve mo pa rin yung time na meron ka at masasabi mo na nagpo-forex trading ka. Yan. Involved ka sa forex trading business. Okay. So, may questions pa po ba? Kung wala na po, ay pwede na nating i-end ang call. Allow me to pray for you. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa knowledge learning. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na to na magamit ang forex trading business ni with Techmill as our preferred broker and itong sistema, Panginoon, ng social trading ni Techmill. Nawa, Panginoon, ay makapitalize namin habang nag-aaral kami, habang inaalam namin ang sistema ng forex trading business, ay ma-experience din namin kung paano mag-gain at paano matuto. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo ang mga strategy provider maging profitable sila, at lalo na, Panginoon, ang mga follower ay sa kanilang journey ng forex trading, Panginoon God, habang inaaral, inaalam, ay makapili, Panginoon, sila ng tamang strategy provider na magpo-propel sa kanila sa learning, Panginoon. At in the future, Panginoon, we pray na sila rin ay maging provider at tuturuan din nila ang mga susunod pa sa yapak na to, Panginoon, ng forex trading business. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang dumalo. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pangingialam sa mga buhay namin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay malayo sa iyo. Ang iyong pag-ibig ay patuloy naming madama, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga sa mga panahon na kami ay down. Lift our spirits, Lord. Sa panahon, Panginoon, na kami ay masaya, in the highs of our emotions and achievements sa buhay, humble us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, ikaw ang lagi naming mapapurihan at ikaw ang lagi naming maita sa lahat ng aming sasabihin, i-action, iisipin. Kami, Panginoon, ay maging pagpapala. Unang-una sa aming mga mahal sa buhay. Pangalawa sa aming mga kaibigan, mga na-encounter, Panginoon, sa aming pagparot parito. Saan man kami pumunta, Panginoon, ang presensya mo, ang aming makasama, Panginoon God, at lubusan ka naming mapagtiwalaan na ikaw ang may-ari ng lahat. Ang lahat ng pangangailangan namin ay ipoprovide mo, na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Hindi namin kailangan mangamba dahil nakalaan na sapat sa bawat araw ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, ang mga sakit, ang mga hinaing, ang mga hurts and pains, Panginoon God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng clear mind na mga decisions namin ay laging nasa tama at kapuri-puri sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming pagpupuri, pasasalamat sa napakarami mo nang ginawa maganda sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. And we expect, Panginoon, more blessings from you, more of your goodness in our lives. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming pasasalamat. Amen. God bless po, and see you po sa Tuesday for another free webinar by Tikmil. Pag may questions po tayo, just reach out sa ating mga social media handles or mag-email po sa itp.tikmil@gmail.com. Ito pong ating webinar ay
naka-live stream sa ating Insight Edge Learning Center Facebook page. Pwede nyo pong reviewin doon. Ayan. Kung may na-miss tayo, ay sabihan nyo lang po kami para mabalikan ang mga kailangang maaral. God bless po. Close ko na po yung call. Thank you.